good morning mga kabirit. So today, nag-decide kami na i-repaint namin yung mugs ng aming kotse. So thankful kami at may mga tutulong sa aming mga mabubuting kapitbahay. Thank you very much. Shout out sa aking mga tropa dito. So ngayon, ang pinag-decide namin ng kulay ng aming kotse ay kulay gray. Yung kulay ng magiging mugs instead na yung dati niyang kulay na puti. So kaya naman gray. So parang binagay ko naman yung sa kulay. Yung dating puti kasi parang masyadong madumihin kapag katag-ulan. At hiningi ko rin naman yung mga idea ng aking mga kaibigan. So yun nga, nag-agree naman sila, mas okay naman daw yung gray kaysa sa puti. So ang gagamitin naming pintura, instead na Pilox, gumamit kami ng mas magandang klase ng pintura. Ito ay yung Samurai. Wow! Samurai paint. So ito nabili namin sa halagang 180 pesos na lang dahil nag-direct kami sa mismong sealer. So yun, binigay sa amin ng mas mura kaysa sa retail price talaga. So ang original retail price nito is nagre-range siya ng 160 to 190 pesos depende sa klase. Pagka yung high temp nasa 375, binigay na lang niya sa amin ng 340 something, parang ganun. Yan yung high temp natin. Yan yung para dun sa may brick drum. Kaya naman high temp yung ginamit natin dito. Masyado kasing mainit yung brick drum lalo kapag namemreno tayo. Kaya kailangan advisable talaga yung high temp na pintura. So kinuha namin ito sa may bandang Molino, papuntang SM Molino. So antabayan na natin mamaya yung pagre-repaint nung kung yung kakalabasan at para may idea din kayo. So ito sinabay na rin namin dito yung pagpapatented nung salamin natin para hindi sayang yung araw. So itong tinted na to, pinadark ko yung likod at saka side by side nung kotse, and then yung harapan is pina-light tinted ko lang. So ang purpose ko naman nito is para yung lamig ng kotse hindi siya gaanong lumabas. Para sa kaalaman din ng lahat, sa mga hindi po masyadong nakakaalam, yung tinted po kasi is mayroon siyang piniprevent po niya yung paglabas ng lamig ng aircon. At the same time po, kapag mainit, hindi po gaanong naaarawan yung katawan nung nakasakay doon sa kotse. At mas safe po yan sa mga checkpoint, gano'n. Lalo pag may mga bata. Alam naman po natin ngayon, ECQ is talagang takaw huli yung mga bata, lalo sa checkpoint. So yun din yung purpose kong isa. Kaya medyo, although hindi naman kami lumalabas ng bayan, syempre hindi na rin natin maiwasan yung masita. Bakit nasa labas? Syempre kailangan din lumabas ng mga bata minsan, pero hindi ko naman sila pinapalabas ng kotse, nasa loob lang sila. Kaya isa rin yun sa purpose ko talaga. Kaya ako pinatent ko siya. So ito sa mga magtatanong dito, yung price po ng tinted natin is napakamura ko pong nakuha sa isang tropa. So ang usually yung tinted nito, kung sa iba natin kukunin, siguro nagre-range siya ng 6,000 to 6,500. So guess what, nakuha ko lang itong tinted dito sa isang tropa, 3,000 pesos na lang. Ayun, tama yung pagkakarinig ninyo. 3,000 pesos na lang overall, front, back, and side by side. So ayan yung side dark. So hindi mo talaga siya makikita yung
yung tao sa loob pag nasa labas ka. Pero kapag ikaw yung nasa loob, kitang-kita mo yung tao sa labas. So ayan naman yung back nung kotse. Super dark din yan. Ayan yung yung brake drum natin, ikabit na natin sa bandang kanan. High tempo yung pintura natin dyan. Ayan na po yung isang napinturahan natin sa mugs, ikabit na. Ayan po yung brake caliper, pinintura natin ng black. Pero hindi naman po siya ganong umiinit, kaya hindi na po high temp yung pinaglagay namin, pinapintura. So ayan, tapos na yung side by side nung kotse, nakatinted na rin siya. So yan, okay na rin yung harapan, ganda. Hindi siya kita dun sa labas, pero kapag ikaw yung nasa loob, kitang kita mo sa labas. So maganda yung pagkakatent niya. Ayan yung dalawang gulong, tapos na rin siyang pinturahan. So gray ang kulay niya instead dati na kulay white. Pangit kasi yung kulay white kapag masyadong malikabok, maputik. Kitang-kita, hindi siya tulad nung gray na maski hindi siya gaanong mapunasan, hindi siya gaanong halata. So yan, pinipinturahan ko siya ng kulay gray. Actually yan, mayroon pang unang-una dyan primer, and then pinatungan ko siya ng kulay gray sa tulong din ng aking mga kapitbahay. Shoutout nga pala kina Eugene, Inan, at saka si paring Dennis. Thank you very much. At saka kay Kuya Noy dun sa tinted ko, shoutout sa'yo. Maraming salamat. Ang angas ng iyong pagkakatent. Ayan malapit nang matapos, salpak na lang yan mamaya. So ayun, nililiha ko yung yung nagbubble na part nung mugs. Dahil galing ako ng QA dati. Masyadong maselan. Hindi naman, joke lang. Hindi, may mga may mga nagbubbles lang na part, kaya syempre nandyan pa, hindi pa naman nakakabit. So why not na i-repair natin kung kaya pa naman, diba? So para mas maging maganda yung pagiging pagkakapintura. Ayun, inaayos na namin. Ayan, magandang klase po yan, yung samurai paint. I-search nyo na lang po sa sa YouTube din kung meron din po kayong katanungan dyan sa samurai paint na yan. Pero first recommended ko po kapag nagtitipid po kayo ng pintura at gusto nyo ng mas magandang quality. So yan, recommended ko po yan. Maganda po siya. Unlike dun sa ibang brand na madaling mabaklas. Ayun si QCE na talaga may tinuturo. So may mga nahalata silang mga bubbles yan, nire-repair nila. Kaya yun, mas maganda siguro kung mapinturahan ulit ng panibago. Ayan, galing galing magkut-kut Ayun, kakabit na namin. Okay na, tuyo na yung dalawa. So yan yung stud bolt. Yan, pinalitan ko na rin ng stainless yan. Extended na stud bolt. Yun. So yan is nagkakahalaga ng 1,100 pesos. Pero pinabawasan nung shop. Ginawa na lang, instead na 16, ginawa na lang 14. Joke lang. Sa price, okay. Sa price po niyan is 1,100 pesos po dapat. Ginawa na lang pong 950. So nakabawas din naman tayo kahit paano. So maganda rin siya. At pinacheck ko na rin yung ilalim. Nilagyan na rin ng bracket para maging mas matibay yung hood ng harapan. Kasi may mga natanggal din. So yan. Yun, yung sa likod. Ganda. Angas. Ganda pagkakatira para professional. So yan yung isa pang
brake drum natin sa likod. Sinusukat lang yung ano. Ayun. Ganda nung ano, pagkaka-stainless. Oh, ha? Pwede na yan. Oh, tama na, kabit na. Huwag tatagal-tagal, baka tumaob yan. Ayun, oh, kakabit na. Ayun, ang angas. Lupit. Ayun. Wow, parang bago. Ayun nga, bagong pintura. Ayun, ganda-ganda ng ano, ng pagkakagawa ng ano, pintura niya. Ayan pala yung mga pinagpalitan ko, mga lumang stud bolt. Hindi pa rin parehas. So, ayan na. Ayan na yung ano, kabuuan ng kotse. Okay na. Yung tint sa harapan, sa gilid. Ayan. Sa mga mugs. Ayan, okay na rin. Mahigpit na rin yan. Mas mahigpit pa yan sa asawa ko. Joke lang. Okay. Yan yung sa ano, harapan. Wow. Parang bago. Kaysa bibili ako ng ano, bagong mugs. Sa likod. And then sa kanan. Okay na. So, ayun. So, recommended ko. Kapag gusto nyo magpa-tint ng mas mura, pwede nyo akong kontakin at i-recommend ko kayo dun sa kakilala namin. Pero syempre, expected na siguro yung mas mahal ng kaunti dun sa price na binigay sa akin. So, nasa pag-uusap lang din naman yan. At mabait naman si Kuya Noy. So, mga gusto magpa-tint dyan na wala pang tinted, pwede nyo akong message para ano, matulungan ko kayo.